Sa gitna ng dilim at katahimikan ng kagubatan, may isang paaralan na noon ay masigla at puno ng sigla ng mga mag-aaral. Ngunit sa isang hindi inaasahang araw, isang bagyong nagngangalang pandemya ang biglang dumating at nagdala ng lungkot at takot sa paaralan na iyon. Ako si Mark, isang guro sa paaralang iyon, at ito ang aking kwento sa 3 kakaibang pangyayari na nangyari sa panahon ng lockdown. Noong unang buwan ng lockdown, ang paaralan ay tahimik at libu-libong mga upuan at mesa ang walang tao. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa loob ng mga koridor upang mag-check ng mga silid-aralan, narinig ko ang kakaibang tunog ng paglalaro. Parang merong mga bata na naglalaro ng tagu-taguan. Bumukas ako ng isang pinto at doon nakita ko ang kakaibang pangyayari. May mga laruan na mag-isa na lang sa gitna ng isang silid-aralan. Ang mga laruan ay tila gumagalaw ng mag-isa, parang may mga hindi nakikitang mga kamay na naglalaro. Mayroong isang lumang teddy bear na biglang humarap sa akin at tila ba't mayroon itong mga matang nagmamasid sa akin. Napabalikwas ako at napaatras. Hindi ko maisip kung paano ito nangyari. Ngunit napansin ko ang kakaibang lamig na bumalot sa buong silid. Hindi ako nagtagal pa ron at mabilis na tumakbo palabas ng silid-aralan. Nanginginig at puno ng takot. Nang lumipas ang mga linggo ng lockdown, ang paaralan ay patuloy na tahimik at halos wala ng mga guro o empleyado na naiiwan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad papunta sa opisina ng principal upang i-check ang mga dokumento, may nakita akong anino na biglang dumating mula sa likod ko. Hindi ko agad napansin, ngunit nang lumapit ito ng mas malapit, napansin kong hindi ito ordinaryong anino. Ito ay isang maiitim na anino na tila may hugis ng isang bata. Napahinto ako at napatitig lamang habang pinapanood ang anino na naglalakad sa loob ng mga silid-aralan. Bawat hakbang nito ay tila ba't may kalakip na mga paa na gumagalaw, ngunit walang anumang tao ang makikita. Ang aking puso ay nagpupumiglas sa loob ng aking dibdib. Habang nakatayo ako roon, hindi makagalaw, hanggang sa biglang nawala ang anino sa isang sulok ng kalsada. Ang takot at kakaibang pangyayari na iyon ay nag-iwan sa akin ng mga tanong na hindi ko masagot. Sa huling bahagi ng lockdown, ang takot at kaharian ng pandemya ay palaging nasa isipan ng bawat isa. Isang araw, habang ako'y naglilinis ng mga dokumento sa loob ng opisina, biglang bumukas ang computer ko nang mag-isa at lumabas ang isang email na walang kasulatang sulat at isang attachment na hindi kilala. Hinayaan ko lamang ito. Ngunit nang i-open ko ang attachment, biglang lumitaw ang mga nakakatakot na larawan ng mga taong walang mukha na parang nagmumula sa kalaliman ng imahinasyon. Napuno ako ng takot at agad na tinanggal ang aking mga mata mula sa computer screen. Ngunit kahit itinakwil ko na ang mga larawang iyon, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at kung sino ang nagpadala. Ang aking isipan ay puno ng kaba at takot na parang hindi na maalis sa aking mga alaala. Sa bawat pangyayaring iyon, ang paaralan na dating puno ng sigla at saya ay naging lugar ng takot at misteryo. Hindi ko alam kung paano ko na ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari na iyon, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nag-iwan sa akin ng mga tanong at takot na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, sa tuwing pumapasok ako sa paaralan, nararamdaman ko pa rin ang mga epekto ng mga pangyayaring iyon sa aking kalooban. Ang lockdown na iyon ay hindi lamang nagdala ng pisikal na kalungkutan, kundi nagdala rin ng mga kakaibang pangyayari na pumukaw sa aking kakaibang pag-iisip at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita.